Hi mga boss, magandang araw, kamusta kayo? So ayan, meron tayong i-share, bagong kaalaman para sa ating mga nag-aaral na gustong maging technician. Ayan, ang ituturo ko sa inyo mga boss, kung paano mag-reading ng isang motherboard sa pamamagitan ng power supply. So ayan, meron tayong dalawang power supply. Isang mechanic 15 volts 5 ampere at isang Sogon hanggang 30 volts 5 ampere. So tong video na to ay sana magustuhan nyo mga boss. Mag-diagnose tayo ng isang cellphone at magte-test din, no, kung ito ba ay shorted o hindi. So meron tayo ditong unit, bigay lang to. Ayan, isang Redmi. Ang sabi nung aking ka-religion, nabasa daw ito sa washing machine. So habang naglalaba, ewan ko ba't ipinatong do sa washing machine. Umikot-ikot pa siguro to. Ayan, isang Redmi. And then mga boss, matagal na kasing na-stock to. Lumubo na rin yung battery nito. Wala na tong battery, tinanggal ko na kasi lumubo na. Ayan, wala nang battery. And then sabi nung may-ari, pinagawa na rin to sa iba, hindi nagawa. So titingnan natin mga boss, ano, kung bakit hindi nagawa. O ano bang problema na itong cellphone na to. Hindi to isang repairing mga boss, hindi ko rin to gagawin tong cellphone na to. Papakita ko lang sa inyo kung paano mag reading ng CPU at ng power supply. Kasi mga boss, wala naman tayong available na pyesa nito eh. May sira sa IC, wala tayong pamalit, kaya di natin agad magagawa. Wala pa tayong available na pyesa, kaya papakita ko lang sa inyo kung paano tayo mag-diagnose ng isang unit. So ang una, bago natin isalang sa power supply, bago tayo mag-reading sa power supply, test muna natin sa tester mga boss. Yan. Kita nyo ba? Test muna natin sa tester kung may shorted yung motherboard. Tayo sa diode mode. Tingnan nyo mga boss, Yan, testerin natin positive and negative nya. Pasensya na, nalalaglag. 1546 yung reading. Then break ta rin. Ilawin ulit natin. Ayan, 0.414. So good motherboard siya sa tester. Walang shorted ang mga capacitor, resistor kapag ganun mga boss. So patay itong unit na to dahil nabasa nga. Pero napansin nyo mga boss, hindi siya shorted. So paano natin malalaman yung problema ng motherboard? So dito naman tayo sa pagtest.
ng CPU tsaka power IC. Ayan. So, ang una natin gagamitin, ito munang mechanic, itong blue yellow na ating power supply. So, mga boss, kapag meron kayong battery mga lumulobo, payo ko sa inyo, wag nyo itapon yung flex. Ayan, kuhanin nyo yung battery flex. Ayan, oh. Ito yung battery flex niya, hindi ko tinapon kasi may paggagamitan tayo nito, no. Paano natin masusupplyan yung motherboard, no? Ayan, and then kung wala tayong flex, ayan. And then kinut-cut ko yan, hininang ko yung positive negative. Okay lang mga boss kung magkamali kayo ng positive negative, babaligtarin nyo na lang. Kasi mababasa naman ng tester kung baligtad eh. So wala naman na yung BMS, rectaflex cable na yan. Ganyan dapat mga boss Ayan. So nagkamali nga ako ng paghinang dito eh. Kaya babaligtad natin yung itong flex terminal para hindi siya mag-short. So dito tayo. Ayan, on natin. Gagamit tayo ng 4 volts. Kita nyo ba? Ayan. 4 volts yung gagamitin natin. So papakita ko lang sa inyo mga boss Magwa-warning naman yan eh. Kapag kabaligtad yan, ayan. Pag ganyan, ayan, pansin nyo, tumunog. Ayan, din namatay yung voltage, din babalik sa dati. Kapag ganun, pabaligtad, kasi nabaligtad niya yung hinang natin. Then, clip natin. Ayan, di na siya namamatay, ano. Wait lang Ayan. So, hindi na namatay yung power supply natin kasi tama na yung positive, negative niya. And then, ayan, kahit i-power on natin, wala. Walang amperahe na pumapasok. Ayan. Hindi niya ma-read yung CPU. So meaning malamang na hindi CPU ang problema na ito mga boss. Ayan. Hindi nagra-run yung amperahe. So tanggalin natin. Ayan yung purpose mga boss kung bakit dalawang CPU dalawang power supply ang gamit natin. So off muna natin to mga boss. And then hugutin natin itong ating power supply cord. Ayan. Itong isa ko tong yung sinauna kong power supply. Ayan. Then tinanggal ko yung positive negative niya. Ayan. Then hininang ko tong battery ng Redmi. Ito. And then dito naman tayo sa sugon mga boss. Kung mababasa ba ng sugon yung problema. Kung ayan. Gamit ulit tayo ng 4 volts. Tingnan natin yung sugon. And then clip natin yung ayaw. Ayan. So napansin nyo mga boss, nagbi-blink siya na tumatakbo yung konti, yung amperahe tsaka yung watts. So try natin i-power on. Ayan, dapat naka-clip yan. Ayan, nagra-run yung ampere tsaka yung watts nya. Napakababa mga boss. 0.004 ang pinakasagad niya na. Napakababa. And then pag binitawan natin yung power on, ayan, naka-long press kasi. Wala siya, hindi siya nagtutuloy mga boss
Ayan, pag hinold mo yung power on, ganyan lang siya, nagra-run. Pag binitawan, ayan, nawawala. So, napakababa ng amperahe mga boss. Binablock niya yung power papasok sa motherboard. So, malamang ang problema nito ay power IC. Binablock niya yung power mga boss. So, nakita nyo naman sa tester, hindi naman siya shorted, no? Pero may problema pa rin yung motherboard. So, ayan. Ang pinakasagad niya is 0.004. Ayun yung pinakamataas niya. Hindi siya nagpa-5. Napakababa ng pumapasok na amperahe. So, meaning, malamang ay power supply, mga boss. Power supply. Power IC. Sa pamamagitan ng sugon power supply, nalaman natin yung problema ng motherboard. Binablock niya kasi yung kuryente mga boss, no? Na pumapasok. Binablock niya. Binablock niya. So, sana may natutunan kayo mga boss sa ating video. So, pwede nyong gayahin yan sa mga may budget na. Pwede nyong gayahin tong ating mga gamit. Isang Sugon 3005 PM at mechanic. Ayan. 15 volts. 5 ampere. Pareho naman siyang 5 ampere mga boss. Ano, kaso mas mataas yung voltage nito. Hanggang 30 volts to. Itong isa 15 volts lang. So, maraming salamat mga boss sa inyong panonood. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe mga boss, subscribe naman kayo sa aking YouTube channel. At palike ang mga video. And kapag may ads tayo mga boss, pakisuyo, wag sana tayo mag-skip ng ads para tulong yon, makatulong kayo sa aking YouTube channel. At wala namang bayad yung subscribe mga boss. Kaya wag naman sana tayong manghinayang na mag-subscribe para sa mga susunod na video ko ay ma-update ko kayo. So, maraming salamat po mga boss. Ingat po tayo palagi.